Welcome to the show. Pagsasayang papawid ng mga tunay at kasaysayan ng pag-ibig, padala ng ating mga taga-subaybay para po sa isa na namang natatanging kwento ng pag-ibig. Narito at napili naming ihatid sa inyo ang tunay na kasaysayang padala sa atin ni Ada ng Imus, Cavite. Ganito niya nais na ilarawan ang kanyang natatanging kasaysayan. Dear Kuya Larry, magandang hapon sa iyo at sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Ako po si Adelaida. Tawagin na lamang ninyo ako sa aking palayaw na Ada. Naninirahan ako kasama ng aking kapatid dito sa Imus, Cavite. Single pa rin kasi ako kahit na lampas na sa kalendaryo, kuya. Pero pasok pa naman sa loto. Ako po ay tutuntong na sa 41 sa susunod na buwan. Pero magpahanggang ngayon ay heto, dalaga pa rin ako. Kasi ba naman na-trauma ako sa aking huling minahal, si Jonathan o Nathan. Abay, hindi po ninyo na itatanong, kahit pang-anim ko siyang naging nobyo, si Nathan ang itinuturing kong unang lalaking minahal ako ng todo at siya ring inibig ko ng tunay. Kuya, sa inyo ko lamang aaminin na naging flagger ako sa ilang past relationship ko. Wika nga ng iba, collect and collect, then select. Lahat sila ini-entertain ko, ini-estima ko, kuya. Take note. Sila so meaning, marami, likas po talaga akong ligawin, kuya. Kaya di ko sukat akalain na magiging single ako magpahanggang ngayon. Kung tutuusin, ang sama ng loob ko sa tatay ko, ang tunay o ang rason kung bakit ako irresponsable sa relasyon. Ang tingin ko sa lahat ng lalaki, abay pare-parehong manluloko lang. Pero ika nga ng nakatatanda, bawat isang nilalang mayroong nakalaang katapat. At sa aking buhay, si Nathan marahil ang lalaking iyon. Matagal na kaming magkakilala pero hindi kami close ni Nathan. Malapit ang kanyang tirahan sa dati naming inuupahang bahay sa Pasig City, pero hindi niya ako kinakausap. Karaniwan ko siyang nakikitang kasama ang mga kabataan. Si Nathan po kasi ay isang youth leader sa kanilang simbahan na nangunguna para maipaliwanag ang salita ng Diyos sa mga out-of-school youth. Kung titingnan, totally opposite kaming dalawa, kuya. Si Nathan ay maituturing na mabuting tao, habang ako ay isang pasaway. Hindi nagtagal, nagkaroon kami ng pagkakataong magkakilala ng formal. Tandang-tanda ko pa, kuya, simbang gabi iyon. Makaraan ng misa ay nagyaya si Nathan ng mga kabataan na interesadong mapabilang sa kanilang youth organization. Aba, dali-dali akong sumali. Pero ang gusto ko lang noon ay makahanap ng bagong nobyo at hindi talaga mapabilang sa kanilang grupo. At mismong si Nathan ang nag-interview sa akin, kuya. Unang tingin ko pa lamang sa kanya, naisip kong mabait siya. Talo pa kasi niya ang pari dahil marami siyang daladalang pamphlet. Sa isip ko, naku, madasalin ng lalaking ito at mukhang hindi uubra ang kalukuhan ko sa kanya. At hindi rin siya ang tipo ng lalaking magugustuhan ko. Noong una, napilit niya akong magsimba araw-araw. Pero noong huli na, lumabas din ang tunay kong kulay. Sinabi kong baka maday ko pa ang mga santa kung araw-araw ko magsisimba. Pero sa halip na mainis, first time kong nakita at narinig si Nathan na humalakhak. Mangyak-ngyak na si Nathan noon sa katatawa.
At bago matapos ang araw na iyon ay nagpasalamat sa akin si Nathan dahil raw sa mga simpleng banat ko ay nawala ang kanyang matinding pagod. Doon na nagsimula ang pagiging malapit namin sa isa't isa. Mas napadalas ang pagdalo ko sa mga aktibidad ng grupo nila at hinahayaan ko na rin si Nathan na yayain ako sa kanilang simbahan. Sa paglipas ng mga araw ay unti-unti kong nakilala si Nathan hanggang sa hindi ko na namalayang nahuhulog na ang kalooban ko sa kanya. Noong una ay hindi ako makapaniwala, kuya, dahil hindi ang katulad ni Nathan ang kadalasang natitipuhan ko. Pero sabi nga sa kanta, abay kapag tumibok ang puso, wala na tayong magagawa kundi nang sundin na lamang ito. Pero ang mas ikinagulat ko, kuya, ay nang magtapat sa akin si Nathan na may gusto na rin pala siya sa akin at nais niya akong ligawan. Kuya Larry, aaminin ko sa iyo, walang pagsidlan ang kasiyahan ko nang malaman kong parehas pala kami ng nararamdaman sa isa't isa ni Nathan. Pinayagan ko siyang manligaw sa akin. Tradisyonal kong manligaw si Nathan, kuya. Yung bang tipong nagpupunta talaga siya sa bahay para ipamalas o ipakita sa mga kapatid ko na maayos ang kanyang intensyon sa akin. Kulang na nga lang talaga na ipagsibak niya kami ng kahoy at ipang-igib ng tubig. Pero sadyang mainipan ako, kuya. Binigyan ko lang ng ilang linggo si Nathan sa kanyang panliligaw at sinagot ko na rin siya. Abay, sa totoo lang, in love na ako sa kanya sa simula pa lamang. Pero itinago ko ito sa halip ay balak ko lamang sanang patagalin ng 1 o 2 buwan ang relasyon namin at makipaghiwalay na ako agad. Gusto ko lang talaga noong una na maramdaman kung papaano ba magmahal si Nathan. Para sa akin kasi, kuya, isang napakalaking palaisipan ni Nathan o kung papaano ba magmahal si Nathan. Bago kami naging malapit sa isa't isa ay isang tahimik at misteryosong tao ang pagkakakilala ko sa kanya. Nang naging magkasintahan na kami ni Nathan, naramdaman ko ang pagmamahal niya sa akin. Hindi ko na mamalayang marami na pala akong natututunan sa kanya at nagagawa ko na ring maka-appreciate ng mga maliliit na bagay mula sa kanya. Pero siguro nga, likas na sa akin ang pagiging pasaway, ang pagiging matigas ang ulo. Sa kabila ng pagmamahal sa akin ni Nathan, ay nagawa ko pang magloko. Habang magkarelasyon kaming dalawa, kuya, ay mayroon pa akong sinagot na ibang manliligaw. Inilihim ko iyon kay Nathan sa loob ng ilang buwan. Siguro nga sadyang malaki ang tiwala sa akin ni Nathan, kaya hindi siya naghihinala. Pero totoo ngang walang lihim na hindi nabubunyag. Dumating ang araw na aking kinatatakutan. Nahuli ako ni Nathan at kahit anong gawin kong paliwanag ay hindi niya ako pinakinggan. Hanggang sa siya na mismo ang magdesisyong maghiwalay na kami. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko noon, kuya. Sa totoo lang, kung kailan pa nakipaghiwalay si Nathan, ay doon ko lang na-realize na totoo na ang nararamdaman kong pagmamahal sa kanya. At hindi ko na kayang mawala siya sa buhay ko. Pero huli na ang lahat, kuya.
Sinubukan kong aluin. Sinubukan kong suyuin si Nathan. Paulit-ulit akong humingi ng tawad sa kanya pero hindi niya ako pinakinggan. Si Nathan ang balik sa akin ng lahat ng ginawa kong panloloko noon sa mga nakalipas kong karelasyon. Hanggang sa ngayon ay hindi ko pa rin siya malilimutan. Till now, umaasa pa rin ako na balang araw ay magkukrus na muli ang aming landas. At mabibigyang muli kami ng isa pang pagkakataon. Maraming salamat sa oras na inilaan mo, Kuya, sa aking kwento. At naway kapulutan ang aral ng iyong mga tagapakinig, lalo na ng mga kabataan ng aking kwento. God bless you po, and more power to your station. Lubos na gumagalang, tunay na kasaysayang padala sa atin ni Ada ng Imus, Cavite.